magandang araw sa inyong lahat mga katiit. So welcome dito sa ating channel. So for today's video, meron tayong isang napakagandang sign na ibabahagi sa inyo. Tapos atin itong i-decode and also analyzing about dito sa sign. Ano bang ibig sabihin dito mga katiits? So kung ating mapapansin, para lang siyang normal, di ba? You know? Pero pag tingnan natin ng maigi, meron ditong ipinapahiwatig na mga hugis. Okay? So ano ba yung makikita natin dito? So try natin i-point out kung saang part dito ang mayroong hugis mga katits, ano? So lagyan natin ito ng mga indicator o mga line. So markahan natin ito. So napakaganda rito mga tiits, bihira lang tayo makakita ng ganitong klaseng sign. So dito sa part na ito, yan. So observe nyo mabuti mga tiits, ano? So and also dito sa kabila. Di ba? Isa siyang mukha ng tao. Tapos dito sa left side, mayroong hugis ng isang ibon. So ano bang ibig sabihin nito mga tiits? So isa ito sa mga halimbawa ng mga treasure sign na ginawa ng mga Hapon. Mostly mga mukha tapos yung ibon. So dito mga tiits ay kailangan to ng malalim na pag-intindi. So hindi ito direct to the point, tayo magpo-point out sa location ng kanilang pinagbaunan, okay? So ang purpose nito mga katiits, itong ibon sa ibabaw, para mahalata natin kung saan ba yung nakalagay yung mukha na sign. Yan o, kasi kapag mukha lang yung tingnan natin, hindi natin yan mahahalata. So nakadesenyo yung ibon sa ibabaw, yung ibon sa ibabaw na nakatutok sa kanyang mukha, sa mukha ng tao. O diba? Bird. So ito yung bird sign na nakatutok dito sa ulo ng isang tao. So dito ay meron na tayong clue na mayroong treasure na nakalagay. Kasi nakita na natin yung mukha basta mga hugis mukha ay mga tao talaga yung may gawa niyan mga katiits. Isa yung mga man-made. So ginawa niya ng mga Hapon para maglagay ng palatandaan kung saan ibinaon. Ito yung mata. Yan o, dalawang mata. Tapos yung kanyang bibig ay nandito sa ibaba. So napaka-basic na paglagay ng mukha, pero makikita talaga natin na isa talaga siyang mukha. Yan o. So ito yung bibig, di ba? Tapos bilog lang na ulo. Nandito sa point sa ibabaw yung itong bird sign na nakatutok dito sa mukha. So basically ang mukha dito mga katiits, pansin niyan mga katiits, yung mata ng tao. Dito sa ating i-observe ng mabuti kung saan siya nakatingin, yan o. Saan siya nakatingin mga katiits? Diba dito sa left side. Diba? Ang kanyang kilay ay pataas. Meron siyang kilay dito sa may left side. So ibig sabihin, dito siya nakatingin sa left side. Okay? So, tandaan yung mabuti mga katits kasi itong mga sinasabi natin ay magtutugma-tugma ito hanggang sa matapos natin itong i-decode. Okay? Diba? Nakatingin siya sa left side. So, wala sa right. So, ibig sabihin, dito tayo sa left titingin. O, tingnan natin sa ibaba. Ano bang makikita natin sa ibaba? Sa left side. O, diba? Okay, dito. Dito sa left side, sa ibaba, mayroon tayo ditong makikita na arrow
pointing to the left side. Okay? Yan o. Yan yung arrow pointing to the left side mga katiits. Okay, klarong-klaro na yan. Ibig sabihin, ito na yung nagtuturo ng lokasyon sa treasure. O, di ba? So dito tayo nakaharap sa mukha ng tao, tapos patungo ito sa norte, sa ibabaw. Hindi dito sa west at hindi sa east. Ang tinitingnan ng ulo ng tao ay itong arrow. So ito na yung arrow na nagtuturo kung saan parte ng area ibinaon mga katits, ano? So basically, nandoon sa left side, arrow pointing to the left side, doon sa unahan ng bato, sa norte. So wala dito nakalagay yung treasure sa kinalalagyan mga katiits, kundi nandoon sa unahan, sa norte, sa left portion, wag dito sa right. Klarong-klaro yan. Marami kasi ang arrow mga katiits, arrow pointing to the right side, arrow pointing to the left side. Yung mga arrow na isa lang yung pointing direction. So yan yung mga arrow na mga halimbawa ng mga treasure mark na arrow. Ito yung mga arrow na nagtuturo ng mga lokasyon ng treasure. Minsan, mga short distance. Ano ba yung short distance mga katiits? Meron na marami na tayong binabahagi at pinapaliwanag tungkol sa mga short distance. Yan yung isang linya, tapos may dot sa gilid. Okay? Tapos ito, mga arrow, bihira ang tayo makakita ng mga arrow. Mostly, mga short distance talaga. So, ito yun mga katiits. Ito yung ibig sabihin nito. So, ngayon, ang tansyang sukat natin dito ay itong arrow. Susukatin natin ito. Yan. Halimbawa, itong arrow sa ibaba, ang sukat nito ay nasa 5 inches. Okay? So halimbawa 5 inches, ika-convert natin into meters. So ito ay magiging 5 meters. So yan yung tansyang sukat galing dito patungo sa unahan. So 5 meters, kasi 5 meters malayo kasi yan mga katiits. Ito yung treasure hunting measurement from inches into meters. So ang hanapin natin doon sa unahan is yung supporting sign. Isang sign na nagtutugma dito. Okay? Isa sa mga halimbawa dyan, mga bato na mayroong mga kakaibang hugis. So yan yung hanapin natin doon sa unahan. Kasi minsan dyan mayroon silang itinakip sa ibabaw ng treasure. Kaya minsan kapag gagamit kayo ng locator tapos detector, ay malilihis yung kanyang pagka-detect kasi natabunan ng mga bato. Minsan marami silang inilagay na bato sa ibabaw, kaya mas mahirap na i-detect. So mas maganda gamitin yung locator. Kasi kahit napakalalim yan, kahit napakaraming bato na ilagay, ay kaya nitong ma-detect kasi long range yung locator mga katiits. Unlike sa gold detector, nakadepende sa quality ng kanyang ma-detect. May mga long range, mayroon ding short range, nakadepende sa presyo. Yung mga long range na maganda yung quality ay mahal, medyo mahal, may kamahalan din mga katiits, ano? So mas maganda kung ano yung meron, mas maganda yung gamitin. Pero kung may kakilala kayo ng mga merong mga kagamitan na maganda yung kalidad pagdating sa pag-detect ng metal detector, ay pwede na itong pag-usapan kung paano ito gagawin mga katiits, ano? So nakadepende na yan sa inyong deal. So yun lang mga katiits. So huwag niyo kalimutang mag-subscribe dahil marami pa tayong mga videos tungkol sa mga sign na i-decode. Okay? So maraming salamat and see you to our next vlog.